Isang massive offer ang mas lalong nagpabagal kay Hamster Combat. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, itong si Hamster Combat ay isa pong cryptocurrency na nagkaroon ng explosive beginnings dahil sa kanyang generous pero poorly organized na airdrop. Sa simula ay marami pong tao ang na-excite dahil sa potential ng token na ito. Pero kahit na ganyan po katindi yung kanyang naging initial hype, ay nahihirapan itong mag-exceed sa kanyang symbolic threshold na 0.1 or 10 cents. At yan, ang tanong ng karamihan ay bakit nga ba ganito ang nangyari? Ngayon ay meron po kasing tinatawag na excess supply at saka inflationary pressure. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi makaangat ang Hamster token ay dahil po sa kanyang massive supply. Napakalaki ang kanyang supply. Noong launching ay 64% ng 100 billion tokens ang inilagay po agad sa sirkulasyon. Ito ay nagdulot po ng immediate inflationary pressure. Sa madaling salita ay sobrang dami ng tokens ang naging available kaya bumaba ang value nito. Ang Hamster token ay bumagsak ng higit 50% mula sa kanyang all-time high na 0.01004. Yan, maliban dito ay yung kawalan ng kanyang token burn mechanism. Yan pa ang isang factor na siyang nagpapabigat sa sitwasyon kung saan ay kailangan po talaga nilang ilabas yung kanilang burning mechanism sa madaling panahon. Yan, pero nandyan po, mayroon na po yan sa kanilang roadmap. Kaya ang token burning po kasi ay isa itong proseso kung saan ang ilang tokens ay permanenteng matatanggal sa sirkulasyon. Ito ay isang paraan para mabawasan ang supply at ma-stabilize ang presyo. Dahil walang ganitong mekanismo ang Hamster token, patuloy na mataas ang supply nito na siyang nagiging dahilan ng pagbaba ng presyo nito. Ayan. Maliban dyan ay meron din selling pressure mula sa airdrop beneficiaries. Kaya ayan, meron pong strong selling demand mula sa mga initial airdrops na beneficiaries kung saan ay nagdadagdag pa ito sa problema. 60% po ng total supply ay naipamigay po sa community at marami po sa kanila ang nagdesisyong ibenta agad ang kanilang mga tokens. Ito ay nagresulta po sa aggravated na price decline. Ang airdrop, bagamat popular, ay nagdulot ng imbalance sa pagitan ng supply at demand na siyang pumipigil sa Hamster token na mag-take off sa market. At ayan, meron ding ang nakakaapekto na rin dito ay kay Hamster token ay yung uncertainties or walang kasiguruhan sa kanyang second season na airdrop. Ayan, marami akong nababasang comment dyan. Ayan, patungkol dito sa second season kung saan ay nawalan na po sila ng gana. Kasi yan nga, uncertainties or parang nakikita nila na muling mauulit lamang yung nangyari sa season 1 kung saan ay maliit ulit yung kanilang kikitain kahit na gaano kakasipag sa paglalaro nito. Kaya yan po ang bagong hamon na hinaharap ng Hamster Combat. Ang paglapit po ng pagtatapos ng second season ng airdrop kung saan ay naka-schedule po ito sa first quarter ng susunod na taon. Ang pagtatapos po ng second phase ng airdrop ay maaring magdulot ng bagong downward pressure na naman sa presyo ng token. Kaya ang bagong wave ng tokens na ito ay malamang na mag-amplify ng selling pressure sa market na maaring mag-delay pa ng anumang chance ng kanyang significant recovery. At ayan, sa kabila po ng lahat ng mga ito ay meron namang pong mga investors ang nananatiling optimistic or maganda or meron po silang pagtitiwala dito kay Hamster Combat. Tinuturo nila ang recent trajectory ng Notcoin kung saan ay nagawang makarecover nito ng 80% drop. Yan, na naganap pagkatapos po ng airdrop.
Posible kayang sundan ni Hamster Combat ang parehong landas na ito. Isang similar scenario ay conceivable kung magkakaroon po ng efforts para limitahan ang inflation at hikayatin ang increased demand. Pero sa ngayon, ang outlook ay nananatiling uncertain kung saan ay may mga fluctuations na inaasahan sa short term bago ang potential na market stabilization. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay ang Hamster Combat na isang top to earn game ay patuloy po na nahihirapan na mag-exceed sa kanyang threshold na 10 cents or 0.1. Ang overabundance po, sobrang supply nito kasama ang kawalan ng inflation control mechanism ay mabigat na nakakaapekto sa performance nito. Kaya gayon pa man, ang halimbawa po ng rebound sa ibang cryptos tulad ng NOT or Notcoin ay nagpapakita po ito ng kanyang posibleng recovery. Yan, basta yan ay kung magkakaroon siya ng mga adjustments na gagawin para suportahan ang demand nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.